Please like and subscribe my channel mga kasifarada. Thank you so much. Tindera sa loob ng school canteen ang dalagang si Myla. Mahirap lamang ito kaya't kahit gusto pa niya mag-aral, napilitan itong huminto upang makatulong na rin sa kanyang mga magulang. Sapagkat 8 silang magkakapatid at siya ang pang-apat. Hindi kasi marunong magkontrol ang mga magulang kaya't dumami silang magkakapatid. Okay naman sila kahit papaano dahil tumutulong din ang mga nakatatandang kapatid tulad niya. Kaya tuloy ang buhay kahit medyo mahirap. Ang mahalaga, hindi sila nagkakasakit. Maya-maya pa ay may umorder ng pagkain. Matapos itong sandukin ni Myla, kanya na itong isinilbi. Natapos ang maghapon at naghanda na si Myla sa pag-uwi. Isang sakay lang naman ang school mula sa bahay nila. Kaya't nilakad na lang ang sakayan upang siya ay makauwi na. Bit-bit ang ibinigay sa kanya na hindi naubos na lutong ulam. Masaya si Myla. Malaking tulong din ito upang mabawasan ang kanilang gastos. Hindi man araw-araw ay na may inuuwi, siya ay malaking tulong pa rin. Pagdating sa bahay, agad na nagmano sa kanyang ina ang dalaga. Kaawaan ka ng Diyos, anak, sabi ng ina. Umaga bago pumasok ang dalaga, tinulungan muna niya ang ina na magbanlaw ng mga linaban nito. Sapagkat madaling araw pa lang naglaban na ito. Siya, tumayo ka na dyan anak at ako na ang bahala dito para makapagpahinga ka pa bago pumasok sa trabaho. Okay lang po ako inay, tatapusin ko lang po ito. Ikaw ang bahala. Pagkatapos noon ay naghanda na siya upang pumasok sa trabaho. Pagdating sa kantin, agad na dinisplay ni Myla ang mga paninda at inayos ang mga plato, kutsara at tinidor. Lumipas ang oras, maya-maya pa ay nagpasukan na ang mga kakain at magmemeryendang mga estudyante at guro. At nakita niya si Mr. Inocencio, ang matandang binata na nanliligaw sa kanya. Tila pa nga hinahanap siya nito. Tiyempo naman na nasa may tagong bahagi siya ng kantin, kaya't hindi siya matanawan nito. Siguradong libre na naman siya ng merienda mamaya dahil sobra itong makulit. Kahit tinatanggihan niya, iniiwan pa rin nito sa mesa kung saan siya nakatambay ang mga pagkain. Kaya wala na siyang magawa kundi tanggapin ito at minsan inuuwi niya sa mga kapatid. Pagbalik sa counter ng dalaga, pinaserve sa kanya ang pagkain ng guro. Good morning, Myla. Bati agad nito. Tumango na lang ang dalaga at tumalikod na sa guro. Naging busy ang maghapon kay Myla ng araw na iyon. Kaya't pag-uwi sa bahay, pagod ang dalaga na hindi na nakuhang maghapunan at nakatulog agad. Kinabukasan, pagpasok sa school, nabalitaan niya na inatake daw sa puso ang makulit na manliligaw na agad nitong ikinamatay. Naku, Myla, nabawasan ang manliligaw mo, sabi ng kasama niyang tindera, si Maring. Likas kasing ligawin ng dalaga, bagamat hindi kagandahan, ay may kaakit-akit namang katawan. Kaya't tila putakte sa pagkuyog ang kalalakihan sa pagpapalipat hangin sa kanya. Isa nga dito, si CJ ang binatang hayagan sa pagsasabing gusto siya nito at nakikipagsabayan pa ito sa gurong manamayapa. Alam naman ni Myla ang pakay nito, kaya't hindi ito pinapansin ng dalaga. Naku CJ, tumigil ka na. At alam ko naman na isasama mo lang ako sa mga babaeng paiiyakin mo. Kaya't pakiusap, huwag ako. Butataan na naman ang binata. Pero alam ni Myla, walang epekto iyon dito. Dumaan ang mga araw, nagkaroon ng mga practice teacher sa school. Doon nakilala ni Myla ang binatang si Saijan. Math teacher ito at gwapo. Halos hindi nagkakalayo ang edad nito sa kanya. Tansya niya, matanda lang ito sa kanya ng 2 taon. Unang kita pa lang ni Myla dito ay agad na siyang humanga sa binata. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Nakaramdam ng kakaibang damdamin si Myla sa binata. Na minsan kumain ito sa kantin, si Myla ang nag-serve ng pagkain nito. At hindi maiwasan ni Myla ang lalong hanga dito. Sobrang lakas kasi ng dating nito mula sa malapitan. "Sir, order niyo po," sabi niya. Tumingin sa kanya ang lalaki at tumango lang. "Ay, suplado," wika ni Myla sa sarili at tumalikod dito. Lingid sa kaalaman ni Myla ay inobserbahan siya ng binata at halata nito ang pagpiplirt sa kanya. Hindi lang niya pinansin pero sabi sa sarili, sa dadating na mga araw bago matapos ang kanyang pagpipiti, doon ay patitikman niya ng langit ang dalaga. Sayang naman mukhang birhen pa, wika pa nito sa isip at ipinagpatuloy ang pagkain. Si Myla naman hindi maiwasang malungkot sapagkat hindi man lang siya pinansin ng kanyang crush. Kaya't matamlay na nagpatuloy si Myla sa trabaho. "O ano beshi, bokya ka kay Sir Crush ano?" "Oo nga," sabi pa nito sa kaibigan. "Di bale sa susunod, matagal pa naman siya dito eh." Hindi nawawalan ng pag-asang sagot ni Myla. Sadya nga palang pasaway ang puso pag tumibok. "Ito," sabi na lang niya sa sarili. Wala kasi siyang pakialam kung siya man ang unang gumawa ng hakbang upang mapalapit lang dito. Pero alam naman niya na wala siyang inaasahang katugon. Gusto lang niyang pagbigyan ang makulit niyang puso na sa kauna-unahang pagkakataon nagkagusto sa hindi pa niya ka-level. Mula nga noon, nag-ayos ang dalaga tuwing pumapasok siya sa trabaho. Minsan, sinasadya pa niyang lantarang lapit-lapitan ang binatang guro. Minsan pa nga, ini-imagine niya na hinahalikan siya nito. "Ano kaya ang lasa ng halik ni Sir?" sabi niya sa sarili. At napapangiti na lang sa naisip. Sa sobrang kaiisip niya sa binatang nagugustuhan, napagnaginipan pa niya ito. Nagtapat daw ito sa kanya ng pag-ibig at agad niyang sinagot. Humiling pa daw ito ng halik sa kanya upang patunay na sila na ay magnobyo. At nanghahalikan na siya nito, malapit nang dumampi ang labi sa kanyang labi nang biglang, "Ate, tanghali na, may pasok ka pa," sigaw ng kanyang bunsong kapatid. Nagising si Myla sa kanyang panaginip at asar na bumangon. "Halik na yon, naunsyami pa." "Naku naman, Miley," gigil na sabi ng dalaga. Matapos bumangon ay kakamot-kamot pa na tumayo sa higaan na tila ito baliw na nagsasalita. Sa eskwelahan, busy si Saijan sa pagtingin sa notebook nito. Inaaral kasi niya ang mga i-discuss niya sa mga estudyante. Dahil gwapo at malakas ang dating ng binata, madaming estudyante ang nagkakagusto sa kanya pero hindi niya iyon pinapansin. Aminado siya na maloko siya pero hindi naman siya papatol sa estudyante, sabi nito. Dahil gusto pa niya makapagtapos at maging isang ganap na guro. Doon niya naisip ang dalagang si Myla na may kaakit-akit na katawan. Kulang na lang ay ihain ang sarili sa kanya. Wait ka lang babe, dadating din tayo dyan, sabi nito sa sarili. At napapangiti na lang sa kanyang naisip. Siya namang daan ni Myla at tumingin sa kanya. Biglang nawala ang kanyang ngiti sa labi at pumormal ulit. "Good morning, Saijan," bati ng dalaga sa kanya. Napilitang tumango naman ang binata, pero formal na formal ang mukha. Kahit ganoon, lihim na paring kinilig ang dalaga at nagpatuloy na tumungo sa kantin. Kahit sinupladahan ng kanyang crush, tila pa rin nakalutang sa alapaap ang dalaga. Lalo't naalala niya ang kanyang panaginip. Wala nga lang masayang ending, kasi bitin. Lumipas pa ang mga araw at lalong nahulog si Myla sa binata. Minsan natutulala pa ito sa binata. Sabi nga ni Maring, karma daw niya iyon kasi madami siyang binasted na manliligaw. Tumawa na lang si Myla sa sinabi ng kaibigan at nagpatuloy sa pagtatrabaho.
Gabi na nang matapos si Myla at Maring sa paglilinis ng kantin ng araw na iyon. Madami kasing hugasin dahil nagkaroon ng mga bisitang manlalaro ang school mula sa iba't ibang school. Sila kasi ang host sa palaro, kaya't madami silang hinandang mga pagkain upang itinda. Kaya ginabi nga sila. Una na ako sa'yo, Beshi, at may date pa kami ni Tonyo, sabi nito. Sana all, sagot naman ng dalaga sa kaibigan. Sa paglalakad ni Myla, nadaan siya sa medyo madilim na daan, palabas. Mabibilis ang lakad niya, nang maya-maya pa ay may humablot sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Biglang natakot ang dalaga. Kinilabutan ito, ngunit nahimasmasan din nang magsilita ang panghas na humablot sa kanya. Huwag kang sisigaw, sabi nito. Saijan, sambit niya at hinila nga siya nito sa gilid ng pader. Pinasandal siya nito doon at biglang hinalikan. Nabigla man ay tumugon naman ang dalaga kahit wala siyang alam sa pakikipaghalikan. Maya-maya pa nga ay sarap na ang dalaga sa ginagawa nila at nilibot ng kamay ni Saijan ang kanyang katawan. Pinasok nito ang kamay sa kanyang baro at pinisil ang kanyang malulusog na dibdib. Hindi naman ito pinigilan ng dalaga at nang magsawa pinagbuti na lang nito ang paghalik sa kanya. Tila naman may kiliting hatid ang bawat haplos ng binata sa ibabang bahagi ng katawan. Kaya't hindi mapigilan ni Myla ang magpakawala ng ungol. Dalang-dala kasi ito at hindi na alintana ang hiya dahil alam niya amoy pawis siya. Ang alam lang niya ay nag-i-enjoy siya at tinapos na nga ng binata ang paghalik. Tumalikod ito at tulalang naiwan ang dalaga. Imbis na matakot dahil mag-isa lang ang dalaga sa dilim, binaliwala lang nitong inayos ang nalilis na damit at naglakad na ito palabas. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kanila ni Saijan. Habang pauwi sa bahay, buhay na buhay ang katawang lupa ni Myla. Natupad ang kanyang panaginip. Sobra pa nga sa halik ang naranasan niya dahil nadama ang maniiinit na labi ng binata at naglakbay ang mga kamay nito sa kanyang basal na katawan. Sa naisip, nag-init ang pakiramdam ni Myla. Pagdating sa bahay, nagtuloy si Myla sa higaan at natulog. Sa kantin kinabukasan, tila ang gaan ng pakiramdam ni Myla. May nakapaskil ng ngiti sa kanyang mga labi. Nawari ba'y hindi siya napapagod. Napansin naman siya ni Maring. Hoy bruha, para kang timang daig mo pa nga ako. Ako ang nakipag-date pero parang ikaw ang nadiligan. Walang prenong talak nito sa kanya. Kung alam mo lang, Beshi, mahiwagang tugon naman niya dito sabay ngiti ng ubod tamis. Naguguluhang napatingin na lang sa kanya si Maring at kumindat pa ng mapangakit ang dalaga sa kaibigan. Hi, back to work na nga lang tayo. Ang kiri mo ngayon. Hindi naman ito pinansin ni Myla at lumapit sa isang estudyante na bumibili ng pagkain. Nang hapon ding iyon, si Saijan ang huling nagmerienda. Kinikilig na inatid nito ang order sa lalaki. Paglapag niya ay nagsalita ito. Sa dati, sabi nito, naguluhan ang dalaga na tila iniintindi ang sinabi nito at bumalik na sa pwesto. Doon niya naunawaan ang ibig sabihin ng sinabi nito sa dati nilang lugar ng nakaraang gabi at napangisi ang dalaga. Excited na naman sa muling pagtatagpo nila ng binata. Naging kainip-inip ang mga sumusunod na oras kay Myla. Kung pwede lang nahilahin niya ito, ay ginawa na niya. Nang padilim na, biglang na-excite si Myla sapagkat konting oras na lang magkikita na sila ng lalaking hinahangaan. Kaya't lumapit siya sa kanyang bag at nilabas ang pulbos at lipstick upang mag-retouch upang sa paghahanda sa pagkikita nila ng lalaki. Makalipas lang ang ilang sandali, lumabas siya ng kantin at marahang tinungo ang madilim na bahagi sa banda pa doon. Nang maaninag ang binata, dali-daling lumapit si Myla dito. Paglapit, agad na sinunggaban siya ng binata at sabik na hinalikan.
Mapaghanap ang haplos nito kaya't hindi na nag-alinlangan pa ang dalaga. Gumanti ito sa abot ng kanyang makakaya at hindi niya namamalayan na nasa ibabang bahagi na ng kanyang katawan ang kamay nito. Tanging ungol na lang ang naging tugon ng dalaga na walang kasing sarap sa ginagawa ng binata sa kanya. Tinapos ng lalaki ang ginagawa sa kanya at tila pagod naman siya sa pag-ungol. Maya-maya pa ay umalis na ang binata. Inayos naman ni Myla ang sarili at naglakad pa uwi. Nagpatuloy ang ganoong tagpo sa pagitan nila ng binata tuwing hapon at hindi namamalayan ni Myla na mag-iisang buwan na pala ito sapagkat sobra siyang nag-enjoy. Konting panahon na lang din at tuluyan na silang maghihiwalay nito. Huling linggo na ng binata sa school at hindi maiwasan ni Myla ang malungkot. Lahat talaga ng bagay o sitwasyon may hangganan, kaya't dapat niyang tanggapin na sa malaon na sandali, lilisan ang binata. Biyernes ng gabi, malungkot na naglalakad pa uwi si Myla. Hindi din naman niya nakita ang binata maghapon kaya't doble ang lungkot sa kanyang nararamdaman. Wala sa loob na naglalakad siya palabas ng school. Wala man lang itong paramdam bago man lang umalis. Bagay sanay naman na siya na ganoon ang binata. Palampas na siya sa madilim na bahaging iyon na naging saksi sa masasarap na ungol mula sa kanya at may humigit sa kanyang kamay. Tila pa habol nito ang hininga na galing sa pagtakbo. Akala ko hindi na kita maaabutan, sabi nito, at agad siyang dinala sa lugar kung saan sila pumupwesto. Sa pagtataka niya, lumampas sila doon. Maya-maya pa ay sinapit nila ang bahaging tambakan ng mga sirang mesa at upuan. Doon sabik na hinilikan siya ng binata at dahan-dahang pinahiga. Hindi namamalayan ni Myla, wala na siyang saplot sa katawan. Wala namang pagtutol sa dalaga kahit walang kasigurudahan. Handa siyang ibigay sa binata ang sarili. Walang pagsisisi, kaya't hinayaan lang niya sa pagpapala sa hubad niyang katawan. Gustong-gusto kasi niya ito. Maya-maya pa nga, kapapawis na ang dalawa sa katatapos lang na laban. Ang sarap mo pala sir, pwede isa pa, total huling araw na nating pagkikita ito, sabi ni Myla nang makapagpahinga ang katawan at hindi naman ito pinahindian ng binata. Sulit ang 2 beses na dinala ang dalaga ng binata sa langit. Nang maghiwalay sila ni Saijan, batid ni Myla na panahon na lang ang makapagsasabi kung magkakita pa sila sa mga susunod na buwan o taon. Na wala man ang iniingatang yaman, sa lalaking gusto naman niya ito ibinigay. Doon pa lang masaya na siya. May magandang alaala sa kanya ang supladong sir, ngunit masarap.